ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos na ang ginawang pagbubunyag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na kaya raw hindi natuloy ang Zoom meeting ni Saldico sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay hindi na nila itong makokontrol pa. Kaya't hinarang daw ito ni Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Chairman na si Ping Lacson upang hindi na makapagsalita pa itong si Saldico. Ngunit kahit pag ginawa umano nila iyon ay tila hindi pa rin nila napigilan ang dating kongresista na si Saldico na magsalita na at ikanta ang lahat. Matapos nga itong maglabas ng mga ebidensya at dokumento patungkol sa kabulastugang ginagawa ngayon ng Marcos admin na siyang gumimbal at sumampal ng katotohanan kina Soto at Lacson. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ping Lacson, itinuturing na kwentong walang halaga ang pasabog ni Saldico sa kabila ng eksplosibong testimonya at mga dokumentong ibinahagi ni dating Ako Bicol Representative Saldico sa kanyang social media para patunayan umano ang utos ni Pangulong Marcos sa 100 bilyong budget insertion ay naninindigan pa rin si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi pa rin ito maituturing na ebidensya. Giit ni Lacson, mananatiling narasyon o kwento lamang ang mga pahayag ni Saldico hanggat hindi niya ito isasalaysay sa ilalim ng panunumpa. Dagdag ng senador, maaaring payagan ng Senate Blue Ribbon Committee si Saldico na tumestigo sa Philippine Embassy o Consulate Embassy kung tunay itong hindi makauwi dahil sa ipinapahayag nitong banta sa buhay. Kaya naman ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, pag against Romualdez at BBM walang halaga pero puro iwas investigasyon. Bawat sinasabi sa hearing ay dapat bigyan ng pansin at imbestigahan. Ipatawag ang mga taong nasambit. Huwag mo nang gaguhin ang mga Pilipino. Nakakarami ka na. Ping Lacson, ikaw ang walang halaga sa amin dahil sa mga pinaggagawa mo. Sana mahiya ka naman sa mga Pilipino at sa pamilya mo. Masyado kang halata na wala na ang paggalang namin sa iyo. Mukhang nabahagian itong si Lacson sa 100 bilyon pero kung ang itinuro ni Saldico ay mga Duterte, sigurado sasabihin niya matibay na ebidensya ang mga isiniwala ni Saldico kahit hindi pa nalumpa. At para sa bupang detalye ng balita, narito panoorin natin ang full video. Simulan ko po sa good news. Good news ba ito o bad news? Ha? Nagladlad si Ping. No, sige, pasok. Pasok na, walang property value. Sige naman ang meron. Wala, nareso. Kwento. Hindi naman si under road. Alam mo, eto yung state, mamaya, hihimay-himayin po natin yung video ni Saldico, napaka-importante niya. Pero bago yun, pag-usapan muna natin yung mga abogado ni Bongbong Marcos, ha? O, ito, hirap na hirap. Abogado number 1. Sorry. Di umano. No, si Pinky Lacson. Grabe, no? Alam niyo yung statement ni Saldico na yun? Lumabas ang totoong yung mga nakatago na hindi naglaladla. O ngayon, labas ang mga abogado ni Bongbong Marcos, labas ang mga tagapagtanggol ni Marcos, pati simbahan, pati yung kaaway ni Bongbong Marcos, pati mga NPA, nagsilabasan. Alam natin ngayon, di ba? At least ngayon malinaw. Kasi before, dalawa yung names that cannot be mentioned. Si Tambi at si Bongbong. Na-mention na si Tambi. Si Bongbong wala pang nagtuturo, wala pang nagdidirect. Ngayon, na-mention. O di, biglang lumabas, pati si Chanco, nag-abogado kay Bongbong Marcos. O di ba? Nakikita natin ngayon kung sino talaga yung habol ay matukoy, yung mastermind, or ang habol ay mailayo ang usapin kay Bongbong Marcos. Di ba litaw na litaw? Even the Pink. At marami tayong pag-uusapan sa Pink. Ang hirap ng kalagayan ng Pink ngayon. Pasok! Sa rito, mag-take out siya. At sabihin yung statement niya, then, pinatay property value. Papatayin nga siya. Ikaw naman parang kang hindi pulis. Parang kang hindi nagtago. Nagtago ka rin.
Oh, tapos biglang namatay si Daser. Hindi ko sinasabing ikaw may kasalanan nun. Pero may ganung issue. Pagka may nalalaman, may namamatay. Oh, tapos papupuntahin mo dyan. Eh hindi nyo naman maprotektahan. Sasabihin nyo, si Diskaya nga, hindi nyo bigyan ng pasok sa Witness Protection Program eh. Si Salvi pa. Oh. Ikaw naman, mag-isip-isip ka rin. That sir, nagtotoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, napa-insert na 100 Mahirap million. mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga sosyo. Why would, I'm not defending the president. Anong, Why would, teka muna, Pinky. Anong, you are not defending the president, you are defending the president. Ayan, ano yung ginagawa mo? Di ba? Nag-aabogado ka doon sa presidente kasi simple lang yan eh. Ikaw, bilang Blue Ribbon chairman, dapat, sige, may lumalabas na ganyan. Hindi ikaw abogado nung kung sinong partido. Tanggapin mo lang, kung may pumapasok na ganyan, di sasabihin mo, sige, imbitahan natin siya. Or baka meron siya mapakitang ebidensya, at titingnan natin. Hindi yung pinagtatanggol mo si Bongo. Siguro, tanongin din natin si Bongo. Diba? Ano masasabi ni Bongo? Ibig sabihin, nakagitna ka. Kahit yung mga katulad mong Peng, ikaw Pengke, halata, alam nila kampo mo. Alam nyo, ito sample lang. Malalaman mo yung demonyo. Ito hindi connected kay Pinky. Yung demonyo, kakalabanin yan, yung kaaway. Tama o tama? Pero pag parehas kayo ng tono, halimbawa, maling katuruan, hindi kanyang kukontrahin, hindi kanyang papatayin. Tingnan nyo ano pinapatay. Diba? Anong punto ko lang dyan? Bakit hindi kami nabanata ng Peng? Kasi pinagtatanggol mo si Bongbong. Ang tama na tayo. Hindi yung proseso ang pinagtatanggol mo. insert 100 billion sa Baykar. Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit niya binito? Tingnan mo yung isa script nila, di ba? Bakit niya binito? Sa NEP kaya niyang gawin? Para hindi obvious. Taka naman na itong mga ito. Ang dali-dali nung script. Kasi pag masyadong halata, ano yung sabi? Siya nga ang nagpapaimbestiga. Kaya kasi alam niyang sasabog yung baho. Alam niyo yung umutot? Yan ang maingay. Sino umutot? Sino umutot? Pero siya umutot, inunahan niya. Kasi alam niya mangangamoy di ba pag umutot ka, unang tataan yan sa'yo sa ilong mo. Di ba? Lalo umabaho. No choice ka. Kailangan mo sabihin, sino yung umutot? Pero siya yun. Ganun ang ginawa ni Bongbong, di ba? Kaya niya pinaimbestigahan kasi talagang grabe na ang bagyo at ang baha. So inunahan niya na para magmukha malinis. Kita mo? Yan ang script ni Claire. Siya nga ang nagpapaimbestiga. Ito sinasabi niya, yung dapat dadaan sa niya. Tapos binito niya pa. Parang hindi halata. Gusto mo magnakaw halata? Ito na lang isipin yung mabuti. Ang tagal ko na tong sinasabing paulit-ulit. Tandaan nyo ito. Saldi ko is a party list. Party list, ilan lang boto niya. Hindi ko minamaliit ang party list. Pero he cannot be that powerful para imanupula ang pera na walang go signal sa ibabaw. Huwag nga kayong tanga mga politiko. Party list lang yun. Hawak niya trilyon, bilyon. Siya nagdidesisyon. Tapos hindi alam ni Tambi, kasi hindi alam ni Bongbong, pero nililis nyo, Teng. Nililis nyo, Teng. Kaya sinasabi ko, ako, dapat din managot ang mga kontraktor at DPWH. Okay, walang problema dyan. Pero hindi naman makahagalaw yun nung walang mastermind. Sindikato tong mga to. At yung sindikato niyan may mastermind yan, dapat is supposed to be that powerful para may command siya. Ano yung ganun na lang katanga si Bongbong Marcos? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may control over what should be inserted in the NEP. So kung ganito pala, ba't sa Baykar kasi yung kapay sir? Hindi support ang Baykar eh. So dapat sa NEP lang, sinabi niya na yung BB. Hindi, nasagot ko na yun, di ba? Parang hindi halata. Ayun, bigyan muna natin ng ano. Let's assume, kasi sabi nga,
So, ibig sabihin na incredible yung sila. Hindi, parang ang punto ni Lacson, hindi naman niya sinasabi, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya lang, hindi naayon doon sa na-experience ni Lacson, yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling si Saldico. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling. Di ba hindi ka dapat mag-take side? Being the Blue Ribbon Chairman. Dapat sasabihin mo lang, titingnan natin, iimbestigahan natin si Bongbong, iimbestigahan din natin si Saldi, tingnan natin, i-connect natin. At mananawagan kami kung sino pa may nakakaalam patungkol kay Saldi at kay Bongbong ng timbang natin, magpasa kayo ng mga ebidensya. Tapos, di ba makapatas ka? Yan ginagawa mo lang pinky? Hindi. Mukha kang abogado ni Bongbong. Yeah, sinabihan yung DPCC. Uy, pagpagay ka naman 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-research sa baga, ba't yun dito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kayo pagkakita? Ito, okay? Tingnan nyo mabuti. Nag-iiba ng tono si Saldi. Si Pinky. Nag-iiba ang tono mga abogado niya. Dati, gusto niyang imbitahan ng Zoom. Ang mga sinasabi, wag pagbibig kasi pag inimbita mo ng Zoom yan, hindi mo naman na mapapasinungalingan. Mamaya magsinungaling yan, hindi mo naman makukontem. Pero ngayon, iba na tono ni Pinky. Si Senator De La Rosa suggested. Okay, amo, tinuro pa si Bato. Sa chat-group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin, hindi naman si under oath, baka gamitin ng propaganda at hindi siya nituro. And hindi naman holding accountable. Hindi natin sa mga side community. Because pala siya ito. Hindi naman si under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Alam mo kasi ang problema nyo. Nag-iiba na kayo. Ngayon, meron na siya kondisyones. Ayaw na rin niya ng Zoom. Di ba? Kasi ang problema sa inyo, ang tagal pinauuwi. Hindi nyo kinansila yung passport ni Saldi. At yung pala, kaya hindi kinansila ni Bongbong yung passport na kahit meron siyang magagawa kasi pinag-stay siya doon para hindi mag-turo at gagawin siyang sangkalan. Siya ang gagawing parang sacrificial lamb. Lahat ituturo sa kanya. Yun yung sinabi ni Saldi, di ba? Pinauuwi na nga yan. Tagal nang pinauwi, hindi ginawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Bakit? Kasi nasabi na anong sa kapit? Anong siya rito? Ano ba nagbarako sila? Yes, kung gano'n kasi ng invitation niya ako sa kanya. Could they also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration. Paggawa namin ng committee report, mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya, pinatukuin. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailangan meron ka pinangawakan na mailinin po yung pangalan sa hawak ng dokumento. Kung wala, wag mo na sabihin. Okay. Pinky sabi niya, wala kang hawak na, parang sinasabi niya kung wala kang hawak na ebidensya, huwag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, huwag mo nang banggitin. Sabihin niya, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun.